Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Lalong-lalo na po doon sa walang sawang nanonood ng aking mga vlogs, ng aking mga content. Sa gabi na kanilang pampatulog daw at sa umaga naman na kanilang panggising. Mga kapatid, ang tatalakayin po natin ngayon ay itong ipinatupad na NCAP mula nung Lunes hanggang sa mga araw na ito. Ano po ba ang mga magiging komento nyo, anong magiging opinion nyo dito sa ipinatupad po na ito na NCAP? Ito po ba ay makakatulong? Ito po ba ay makapagbibigay ng mas maluwag na daloy ng trapiko dito sa Metro Manila? At wala po bang masasabing naaapi pagdating po sa bagay na ito? Babasahin ko itong mga reports tungkol po dito sa NCAP at habang binabasa ko po ito mga kapatid, sana po ay pag-isipan nyo na kung ano ang mga ikukomento nyo. Kasi po baka kayo ay makatulong yung mga suggestions nyo at mga recommendations sa MMDA at sa LTO para idagdag nila dito sa kanilang mga proyektong ito. Mula nga po nang muling ipatupad itong NCAP noong Lunes ng umaga, alas 6 pa lang daw po ng umaga ay marami na silang mga na-record na mga violations. At ito nga po ay nagpatuloy pa hanggang nung hapon, alas 4 ng hapon, at umabot nga po yata ito ng halos 900 na mga violations nung araw pa lamang po ng Lunes. At itong araw ng Martes ay hindi natin alam kung gaano karami ngayon ang mga nahuli, ang mga nakita ng kanilang kamera na padadalan ngayon ng mga sulat, padadalan ng mga notice dahil doon sa kanilang mga violations. Ngayon, ang tanong nga dito, paano yan padadalan? Paano mo ngayon malalaman kung ikaw nga ay may violations na? Yan po ay sasagutin lahat ni Chairman Artes dito po sa vlog ko po na ito. Sabi nga rin po ni Chairman Artes, nung ito po ay ipinatupad noong 2022, bago itigil ang NCAP, dahil sa TRO ng Supreme Court ay meron lamang 114,000 na mga violations ang naitala. Ngayon, nung inihinto na po itong NCAP noong 2023, ay itinuloy pa rin nila yung pagbibideo na naman ay gumagana araw-araw, gabi-gabi, yung mga cameras na yan, itinuloy pa rin nila yung pagtingin doon sa mga nagbabiolate. Pero siyempre, ito ay tinigil na. Kaya walang effect sa mga nagbabiolate, yung mga nakita nilang mga violations. Pero ang sinasabi nga po ni Chairman Artes dito ay lalong lumobo yung dami ng mga violations na ginagawa ng mga motorista. At ito nga po ay umabot ng 391,000 na mga violations na mga paglabag. Subalit ito ay hindi inisyuhan ng ticket. So sinabi po ni Chairman Artes na nung nalaman ng mga kababayan natin na wala ng Big Brother, yun ang tawag ni Chairman Artes, na wala ng Big Brother na nakatingin dito sa mga motorista, dito sa mga kababayan natin, at walang nakikitang enforcers sa grounds. Ito na daw po ang ginawa ng mga kababayan natin. Malaya na silang lumalabag at patuloy ang pag-violate ng mga traffic laws. Sinabi rin po ni Chairman Artes na hindi naman talaga kagustuhan na pansarili lamang itong panguhuli ng CCTV camera at yung AI, yung Artificial Intelligence. At kahit daw po ito ay na-capture ng video, ay mano-mano pa rin daw po nila itong nire-review para hindi nga po maging mabigat or sobrang higpit ng implementations ng mga traffic rules and regulations. Nilinaw din po niya na hindi lalapatan ng violations yung mga motorista na lalabag sa batas trapiko pero kulang naman yung mga signages at mga markings. Yun naman daw pong mga napatawan naman ng mga violations ay ipapaalam sa kanila sa pamamagitan ng sulat at ipapadala doon sa address noong nakalagay doon sa rehistro ng plaka na nakita ng camera. Kaya nga iyan yung ibang mga problema, no? Doon sa binanggit ko nga po nung nakarang vlog ko, paano yung sasakyan na ginagamit ni Juan ay nabili niya doon kay Pablo na si Pablo pala ay matagal nang patay. Eh ngayon dahil sa maraming mga pangyayaring ganyan na nagpalipat-lipat na yung sasakyan na yon, naibenta na sa iba't ibang tao, nagkaroon ng maraming mga deed of sales, paano ngayon? Saan mo ipapadala ngayon yung huli na yun? Sino ngayon ang susulatan mo? Kaya nga, iyan ang isang malaking problema dahil kapag yung hindi nakarating, hindi mo nabayaran yung violations na yon, Pablo, patay ka na. Naku, ano ang mangyayari? Maiipon ngayon yung mga violations na yan at hindi ko alam kung ano ang gagawin ng LTO dyan. Yan ba ay kanila nang ipahihinto yung pagtakbo ng sasakyan na yan dahil sa susunod na registrations niyan, ang sisingilin ay si Pablo. Samantalang ang gumagamit na si Juan.
So ano ngayon ang mangyayari dyan? Kahit pa sabihin mo meron kang deed of sale, yung deed of sale mo, ilan na yung pinanggalingan? Diba? So ang problema pa dito, dahil sa luma na yung deed, marami na yung pinanggalingang mga nagmay-ari na nakaraan, yung mga IDs niyan. Hindi naman tatanggapin yung outdated na IDs dahil naghigpit na nga po sila dyan. So maraming ipapaliwanag dito. Kasi kung ang mangyayari naman dito, mga kapatid, ay hindi mo na nga marirehistro yung kotse na yon na ginastusan mo, matagal mo na ring gamit-gamit bago pa dumating tong NCAP na to. Kasi itong NCAP talagang 1 taon lang to . Kapag ka magrirehistro ka na, ayan na ang tindi ng bagsik ni NCAP. Dahil kung hindi nga nakapangalan sa iyo yan, sino ngayon ang sisingilin doon sa mga violations na yon? Di ba? So, kailangan malaman natin ang mga paraan para iyan ay maisaayos. Hindi naman kailangan gumulo. Kasi ang hinahabol natin dito, maging maayos. So, ang gusto ng LTO, ang gusto ng MMDA, maging maayos ang trapiko. Pero sana, tulungan nyo rin kami na may mga sasakyan na hindi pa nakapangalan sa amin, na wala na yung mga dating may-ari, wala na kaming papeles na magpapatunay na kailangan matransfer sa amin yung mga sasakyan na ito. Dahil nga pwedeng yun ay namana lang niya sa isang kaibigan. Na irirehistro naman niya at pwedeng nasa kanya pa rin yung original na CR. Kaso wala na yung kaibigan niya. So paano yung gagawin? Hindi nakapag-execute ng deed of sale. Hindi pa tapos itong binabasa ko sa inyo. Marami pa po ito. Sana po ay magbigay kayo ng inyong mga suhestyon at mga opinion. Kasi dito, ang gusto natin tulungan din dito ay ang gobyerno. Pero dapat tulungan din tayo ng gobyerno kung paano gagawin natin sa ganitong mga problema. Hindi naman natin kinarnap yan, hindi naman natin inagaw yan. Yung mga sasakyan na yan ay ginagastosan natin at sa pamamagitan ng mga paggastos dyan, nakakapagdagdag pa rin tayo sa tax. Diba? Habang ginagamit natin yan, kumukonsumo tayo ng gasolina, nagbabayad din tayo ng tax. At yung mga sasakyan na yan, nagagamit natin sa ating mga paghahanap buhay. So malaki ang tulong ng mga sasakyan na yan. Mawawala na lang ba yan ng ganyan-ganyan na lang dahil sa hindi mo na maiparehistro dahil nga po doon sa mga penalties na ibinagsak ng NCAP po na ito. Ayon pa po kay Chairman Artes ay meron silang inaayos sa telco at LTO para sa text notice. Kaya lang ang isang ina-avoid nila dito ay baka daw po ito ay pasukin ng scam. Na may magte-text sa iyo na ito yung violations mo, click mo yung link na to, i-click mo yan or i-text mo yung link na yan, at ikaw ngayon ay may scam. So iyan yung ina-avoid at iniiwasan ng MMDA ni Chairman Artes na magamit ng mga masasamang elemento itong text notice po na ito. At ang tawag nga po dito sa applications na ito ay may huli ka. At ang sabi po nila ay ipatutupad nila to sa lalong madaling panahon sa loob ng 2 linggo upang malaman kung ikaw ay may violation. So yung mga tanong ng mga nakaraan, paano mo malalaman kung may violations ka, ay papasok ngayon dito sa may text, may huli ka ba? Itong text notice na ipapadala ng LTO. Pero paano nilang malalaman yung telepono ko? Parang ano yata, no? Parang kapag ikaw ngayon ay may sasakyan, pasok ka ngayon dito, malalaman nila ngayon lahat ng informations mo. Address mo, telepono mo, kung saan ka nagtatrabaho, naku, parang teka muna, may mga batas na para dyan. So sana walang malalabag. Ngayon, sinabi rin niya na pwede naman palang i-contest ng motoristang nahuli sa online filing of contest on traffic apprehension form. So, meron palang online form na doon ka magpapile ngayon ng contest mo at makikita sa website at social media page ng LTO at ng MMDA. So, doon nga lang sa mga nakaraan na pupunta ka sa opisina nila, magpapile ka ng contest, ang tagal na nun. Nagkakaroon pa ng problema doon. Kaya nga yung inilalaban nitong si Congressman Busita, di ba? Pupunta ka doon, ilalaban mo yon, magkano lang ang sweldo mo sa isang araw, o tapos hindi ka pa mananalo, ubos-ubos ang pera mo. Yan yung sinasabi niya doon sa mga rider na nagkakaroon ng mga violations. Pero wala naman nangyari doon. Hindi naman pinalad si Congressman Busita na maging senador, kaya wala na. So natatapos ngayon doon yung mga magagandang plano ni Congressman Busita. Sana meron ulit isang congressman or senador na tutulong para ito maisaayos. Hindi para gumulo para maisaayos kasi maraming mga motorista na talagang apektado nitong NCAP na to. Kung makikita nyo po yung mga video. Pero talagang lahat naman sila
ay sumusunod doon sa batas trapiko. Kaya nga naipon sila dyan sa Commonwealth, naipon sila dyan sa EDSA. Meron pa ngang isang ambulansya na hindi pinagbigyan na makaabante dahil naharangan siya dahil yung mga nasa harapan niya ayaw mag-giveaway dahil natatakot magkaroon ng violations. Bakit? Kasi yung nagpapatupad ng traffic rules ngayon sa EDSA at sa Commonwealth at sa iba pang lugar na apektado ng NCAP ay walang puso. Paano yun? Ang nagpapatupad ay yung kanilang aplikasyon. Pero yung aplikasyon na yon ay walang puso. Hindi mo nga pwedeng kausapin yun na sorry. Diba? So, wala ngayon na magsasabi na mali ka or tama ka. Basta yan, makita ka dyan at nakita na out of lane ka or meron kang ginawang paglabag, huli ka, violations ka. Kaya natatakot lahat ang mga motorista na lumabag dito. Nilinaw din po ni Chairman Artes na yung mga nagpahiram ng sasakyan, yung halimbawa, sabihin natin, ako, pinahiram ko ngayon yung isang mekaniko namin dito, kaya lang isang mekaniko namin dito ay nag-violate. So, ipapadala ngayon sa akin yung notice. So, ang sabi dito, hindi naman direktang maapektuhan kaagad ako, basta ang gagawin ko lang ay magpa-file din ako ng affidavit at ilalagay doon sa affidavit na yon na ang may dala nung sasakyan na yon ay yung pinahiram ko. So, yung mekaniko ko na yon na nanghiram, kailangan makuha ko yung ID niya at doon sa affidavit na ipapasa ko diyan sa MMDA or sa LTO, nandoon din yung affidavit nung driver or nung nanghiram na tao na siya ngayon, yung aminin niya na siya yung nagda-drive nung oras na yon. Oh, parang andali-dali, ano? Kasi ang problema dito, kailan mo pa makukuha yung notice? Okay lang sana kung yun nga, matetext ka kagad, nagpahiram ako, paano ngayon kung busy ako? Paano ngayon kung wala din ako dito sa Pilipinas? Diba, napahiram ko, pinahiram ng kapatid ko. O ano ngayon ang mangyayari dyan? Paano kung halimbawa, yung nanghiram, ayaw din pumayag na, teka, di naman ako nag-violate Wala, hindi mo ka maniwala dyan, hindi ako nag-violate. O siyempre, pupunta muna kayo doon. At ito po, magkakaroon ng hearing. Ilang hearings yan, kung sakali. So dito talagang medyo masalimuot yung mangyayari kapag ka ikaw ay lumabag at nahuli ka, binaliwala mo yung mga panguhuli na yun dahil nanghiram ka lang ng sasakyan, ang effect nun ay sa akin, dun sa may-ari. Ako naman na may-ari, ano na lang gagawin ko? Kukumputin ko, teka, magkano ba yung violation? 5,000. Pag pumunta ako dyan sa LTO, pumunta tayong dalawa, mekaniko kita, magkano araw mo? Magkano mawawala sa akin? Magkano ngayon kung halimbawa 3 araw ang hearings niyan, tapos yung abala natin, yung stress natin, 5,000, bayaran mo na lang. Instant, di ba? Instant yan. Kasi kung lalaki din naman yung gastos mo at mas mawawalan ka ng kikitain dahil nagtatrabaho ka at baka mamaya ikatanggal mo pa sa trabaho yan dahil nag-absent ka, meron kang importanteng gagawin, napabayaan mo pa yung trabaho na yon at naapektuhan ng karamihan ng tao, karamihan ng mga kasama mo sa opisina. Diba? Medyo masalimuot yun. At sinabi rin po ni Chairman Artes na kahit naman daw po marami ng mga cameras diyan sa mga lugar na yan na kung saan active ang NCAP, ay nandoon pa rin naman daw po yung kanilang mga traffic enforcers para mga siwa din po ng karagdagan na pagpapaayos ng trapiko diyan sa mga lugar na yan. Pero mayroong lumabas na kumokontra dito. Ito nga po yung Stop NCAP Coalition. Ayon naman kay June De Leon, group convenor po ng the Stop NCAP Coalition, ay kinu-question niya ang pagmamadali ng pagpapatupad nito pong NCAP. Sinabi niya na matapos ilip ang TRO ng Supreme Court, ay ipinatupad agad ito makalipas lamang ang 1 linggo at hindi daw ready or hindi handa ang maraming mga motorista. Pero mga kapatid, nung tinignan ko yung mga video kahit sabihin mong hindi handa yung maraming mga motorista, nang dahil sa takot sa mga violations na masisingil sa'yo, talaga sumunod sila sa batas. Sumunod sila. Nandiyan para silang merong inaatinan na motorcade. Parang motorcade talaga. Dahil yung mga motorsiklo, nandoon sila sa motorcycle lane. Yung iba naman na pasaway, pumupunta dun sa bike lane. So yan yung mga huli. Dahil alam mong bike lanes yan, diyan ka pumunta, huling-huli ka ngayon. Pero itong mga nasa motorcycle lanes, meron pa nga parang naasiwa siya, na out of balance, mapupunta pa doon sa linya. O yung ba ay may huli. Paano walang puso yung camera?
Pero sabi naman ni Chairman Artes ay i-review din naman daw po nila yan. Kaya lang, kung ikaw ay sumakay sa motorsiklo, yung mga joyride, no? Yung mga angkas na yan, kasi ang gusto mo maging madali ang biyahe mo para makarating ka agad sa pupuntahan mo. Kaya lang dito sa naging pangyayaring ito, ay wala talagang makasalisi o walang makauna. Kasi nga po, nasiksik sila doon, nakongest sila doon, hindi sila pwedeng lumabas ng lane, huli sila. Di ba? O anong nangyari? Bumagal ang trapiko, bumagal ang buhay. So marami dyan sigurado, marami dyan na apektuhan ang kanilang pasok sa opisina. Kaya ngayon, marami na namang mag-a-adjust dyan. Dahil kung araw-araw ganyan ang mangyayari, malilate ka sa trabaho mo, baka ikapahamak mo pa sa trabaho mo yan at mawalan ka ng trabaho. O, di ba? So, ang isa pang napakadelikado dyan, yung disgrasya. Dahil sa sobrang dami, nung mga nasa lanes ng motorcycle na yan, hindi sila pwedeng magbanggaan dyan Pwede kang matumba. Mga kapatid, sa motorsiklo, kahit nakahinto ka lang. At iyan ay tumumba. Ang pinakamahina na mapapala mo dyan ay galos. Sumunod, pilay. No? Sumunod, eto na, kung meron ka pang sakit sa puso or meron kang iniinda, naku, magpapatong-patong na yan. Dahil stress ka na. So maraming pwedeng mangyari. Kaya sana, baka may maidadagdag pa kayo, mamaya pagkatapos nitong mga binabasa ko ay idagdag nyo po. Sabi din po ni Jun De Leon, yung mga violations ay sa operator na ipapadala. At late pa ang padala. Pero paano kung hindi operators? So lahatin na natin, in general, ipinapadala sa may-ari or sa operator, kaya nagulat kami, milyon-milyon na ang binabayaran. Kapag naman po, nalaman ng driver na ganun ang nangyari, iniiwan na po nung driver yung kanyang operator. Di ba? Bahala ka dyan. Parang ganun yung driver. Wala akong pambayad dyan. Ang nag-absorb ngayon ng lahat ng problema ay yung operator. Pero nilinaw din naman ni Chairman Artes na pwede mong i-contest siya, magbigay ka lang ng affidavit. Paano nga kung iniwan ka na ng driver? At paano kung hindi pumayag yung driver, siya magbabayad ng mga violations na yun? Nakikilabas na nga lang, di ba? Paano pang gagawin mo? Magkano lang ang kita niyan? Sinabi rin ni Jun De Leon na paano mo madidisiplina kung ang paparusahan mo ay yung hindi naman gumawa ng kasalanan, ng violations. Kasi nga po, ang sinasabi ni Chairman Artes na itong NCAP ay para itanim yung disiplina sa mga motorista. Tulad nito, paano mo sasabing dinisiplina mo yan? Hindi naman siya yung nagkasala. Hindi naman siya yung nag-violate. Kaya malamang, siguro mga ilang araw pa, makikialam na ulit ang Supreme Court dito kapag may dumulog na dyan. Kasi medyo hindi parehas Kawawa talaga itong mga operator. Yung mga operator, nagninegosyo lang din naman yan. At hindi naman talaga kalakihan ang kinikita ng mga operator. Mas marami pa nga yung gastos niyan Mapupudpud ang gulong, masisiraan ng sasakyan. Tapos ngayon, idagdag mo sa budget mo, operator, yung mga violations na makukuha ng mga drivers nyo. Ayon din kay Jun De Leon ng Stop the NCAP movement, ay inireklamo din niya yung sobrang taas ng mga multa. Parang nagnegosyo po yung ating gobyerno. Sabi ni De Leon, noong 2022, ang MMDA NCAP ay 150 to 300 pesos lang ang violations. Nagulat na lang kami. Bigla na lang lumaki yung mga violations fee, yung mga multa. Pero ako, nasingil ako ng ilang libo dito Diyan sa Manila Papakita ko po sa inyo. Ayan Mayroong iba't ibang multa para sa mga violations. Sa data ng MMDA, ang multa sa anti-distracted driving of a PUV driver ay 30,000 pesos with 3 months suspensions. Ito PUV driver. Kapag ka nahuli ka doon sa anti-distracted driving, yung halimbawa, bumabiyahe ka, nagse-cellphone ka, or nanunood ka, meron kang TV dyan, or kung ano pang mga bagay na makakadistract sa pagdadrive mo, 30,000 ang multa at 3 months suspension. Teka, yung driver na nakadisgrasya dyan sa NAIA Terminal 1, dalawa namatay doon. Parang nakita ko yata, 2,000 lang yata yung penalty niya. Yun, nakadisgrasya na talaga yun Tapos, nakapagpiyansa na rin po siya ngayon doon sa mga kaso niya. At mayroon siyang 4 years na suspension doon sa kanyang lisensya. Pero ito, anti-distracted driving, nakita ka pa lang na naglalaro ng cellphone mo o nanonood ka or ano ka dyan, kung anumang pinaglalaruan mo dyan, ayan na, 30,000 pesos ang multa mo. 3 months suspension. Masyadong matalim yung ngipin
ng ano na to, ng batas na ito, ng penalties na yan. Kasi kung ikaw yung inaasahan ng mga anak mo, ikaw ay driver, PUV driver ka, at nadali ka nito dahil sa hindi mo iginagalang yung batas, dahil alam mo namang bawal mag-cellphone habang ikaw ay nagdadrive, wala na, tapos ka na. Kasi dito hindi ka na pwedeng magreklamo dahil unang-una makikita ka ng camera. Hindi lang yung mga camera na CCTV. Kasi meron din silang mga body cam na hawak na gagamitin itong mga enforcers po natin. So diyan, hindi ka na makakaligtas diyan. Kaya po, pagka nahuli ka niyan, ito ang magiging penalty mo. Sinabi ni Chairman Artes ay wala naman daw corruption sa sistema. Wala po kami sa business ng panghuhuli. Ang panghuhuli po namin ay para sa disiplina ng ating mga kababayan. Yun po ang sabi ni Chairman Artes. Mga kapatid, nung ipinatupad to nung Lunes, marami naman talagang sumunod. At dahil nga po sa sumunod silang lahat, na-congest ngayon yung Commonwealth, yung EDSA. At marami pong nagreklamo. So, pwede nating sabihin na hindi talaga ready. Kasi dapat, sa dami ng mga sasakyan na yan, ay meron pang ibang mga paraan ng MMDA para hindi ma-congest yan diyan sa mga lanes na yan na napuno. Dahil, pagka nga meron talagang mga ganyang sitwasyon na sobrang dami ng sasakyan, so yung mga traffic enforcers dyan, yung mga police, yung mga HPG, gumagawa sila ng paraan para mabawasan, pinapa-counterflow pa nga nila yung iba. Yung iba pinapapunta dito, kung saan-saan nila pinalulusot at gumaganyan pa sila. Bilisan mo, di ba? Bilisan mo, huwag kayo mabagal. Oo, ganun pa sila. Ito kasi hindi Dahil ang batas dito, yung camera ngayon, si Big Brother, yan ngayon, ang nakatingin sa kanila. Kahit naman yung mga traffic enforcer, hindi nila pwedeng sabihin na ganun. Bawal nga hindi ka pwedeng dumang ka doon. Bawal nga di ba? Kasi susunod ka ngayon doon sa NCAP. Kaya ganyan po ang nangyari. Siguro, baka ganyan ang nangyari dyan sa Commonwealth. Tingnan nyo yung mga dami ng sasakyan na yan. Haba-haba ng Commonwealth na yan, na-choke. Samantalang nung hindi pa pinapatupad yung NCAP, bagamat kung saan-saan nandoon yung mga sasakyan, yung mga motorsiklo, hindi naman ganyan yung sitwasyon. Diba, mga kapatid? Kaya po, sa isang banda, nakita natin dito na itong mga motorista natin ay susunod naman talaga sa batas. Itong mga motorista na sumunod sa batas, iyan yung talagang pinangangalagaan nila. Yung kanilang motor, yung kanilang negosyo, yung kanilang hanap buhay. Kasi ayaw nilang mag-violate dahil kung ito ay sumesweldo lamang ng minimum, o sabihin mo ng sumesweldo ng 800 pesos a day, magpapagasolina pa yan. Kung mahuhuli yan nitong si Big Brother ng MMDA, tapos darating sa kanya yung notice, yung letter na may huli ka, iko-contest pa ba niya yan? Hindi na, magbabayad na lang yan. Magkano yung kanyang violation? So kung hindi mo alam na ikaw ay nahuli, ninenervous ka ngayon, nag-aagam-agam ka ngayon, di ba? Magkaka-anxiety ka pa ngayon, naku, nahuli kaya ako? Di ba? Yung kayang biyahe ko na yun, nahuli kaya ako? So, kaya ngayon, ang nangyari dito, para hindi sila mahuli, dito na lang ako sa lane na to, hindi na ako magbabiolate, bahala na ako, malate ako. Makita ng gobyerno, ito yung nangyari sa amin. Ganyan ang mga nasa isip nila. Ngayon, ang tanong dito, MMDA, LTO, paano nyo ngayon mapapa-smooth yung travel? Yung nakita nyong dami ng mga sasakyan na yan, paano mo yan gagawan ng paraan? Kasi kailangan smooth. Kailangan hindi ganyan. Kasi dito napatunayan lang natin na sobrang dami talaga ng sasakyan, maliit naman ang ating kalye, kailangan nilang sumunod dahil matindi yung violations. Kaya ngayon, mga kapatid, ang Metro Manila ay Demetro. Hindi ka pwedeng lumabag sa mga batas trapiko. Mayroong nakatingin sa'yo na Big Brother na kung tawagin nila ng MMDA. At dito, hindi mo magagamit na manuhol diyan sa mga manghuhuli sa'yo. Dahil yung manghuhuli sa'yo, yung Big Brother na yan, ay walang puso yan. Yan ay camera. Ang magiging puso lang dyan, kapag ka tinitignan na, ang sabi naman ni Chairman Artes, ay re-repasuhin din nila to, i-review nila to, nandoon ang puso. Baka naman kasi maya na lang lumabas ng lane, huli na. Lumabas ng lane, huli na. Mga kapatid, negosyo na yun pagka ganun. Kasi bigyan mo ng pagkakataon din sana na diyan pa lang sa inyo, ay hindi mo na ipataw yung mga violations na yan kung nakita mo naman na hindi naman talaga niya sinadya yung pagbabiolate. Kasi sa totoo lang, papasok lahat naman sa kaban ng LTO yan at sa kaban ng MMDA yung kita dyan. Diba? Magiging budget nila yan. Noong araw,
Kung meron silang komisyon, yung mga traffic enforcers, huli lang ng huli, kahit walang violation, huli, kahit napakagaan ng violations, huli. Kasi merong komisyon eh. Yung mga traffic enforcers, ang alam ko, inalis na yan, dyan sa bayan na yan, mula nung palitan yung mayor. So, sana po ay maging patas at sana magawa pa talaga yung tamang mga rules dito. Yung ma-implement sana ito ng maayos, yung pantay. Kasi alam niyo mga kapatid, kung talagang itong NCAP ay maganda, sana walang maapi. Sana walang iiyak na mga motorista. Sana po ito ay maging magaan lang din sa mga motorista kung sila ay magkaroon ng violations. Babaan pa sana. Kasi masyadong malaki yung masisingil doon sa mga taong maliliit. Yung maliliit ang kita. Tulad nga nung nangyari sa akin dyan sa Manila, bigla kaming kumanan, nahuli kami ng camera. Ang driver doon, si Chief. Ngayon, nung ipinadala sa amin yung notice, nandoon yung picture, nakaganon kami, nakalinya kami sa kanan, medyo nakabalagbag pang konti, picture na yun. Di ba? A picture paints 1,000 words. Maraming pwedeng iapila doon. Pero wala na, bayad ka na. Instant discipline. Itong nangyari sa NCAP. Kapag hindi ka sumunod, huli ka, bayad ka. Tapos ito pa mga kapatid, ibabalik ang odd even scheme. Yung odd even scheme ay yung 1, 3, 5, 7, 9 ay bawal kapag ka Monday, Wednesday, Friday. Ayan, bawal sila dyan. Ngayon, kapag ka naman yung mga even numbers na 0, 2, 4, 6, 8 ay bawal yan ng Tuesday, Thursday, at Saturday. So, tatlo-tatlo. Ngayon, ito ay para sa EDSA lang, mga kapatid. 24 hours nilang gagawin to. Para sa EDSA lamang po ito. Pero may plano din doon naman po ang MMDA na lagyan ito ng window. Pero for the meantime, yung dry run na gagawin nila sa June 16, ito po ay 24 hours nilang gagawin. Ang Sunday po ay hindi kasama. At dahil nga po sa mayroong rehabilitations ng EDSA, yung buong kahabaan ng EDSA na yan, aayusin po yan para pagbibigay daan doon sa darating na Associations of Southeast Asian Nations sa 2026. Ngayon, kailangan maganda yung EDSA natin. Pero dahil nga sa magkakaroon ng rehabilitations, sisikip ang EDSA. Naku, matinding traffic yan. Kaya talagang kailangan bawasan yung mga sasakyan na dadaan sa EDSA. Ngayon, itong cuts dyan. Tuwan-tuwa ngayon, yung mga nagtitinda ng mga sasakyan na hybrid at electric vehicle. No? Instant din to. Kung ikaw ay may kakayahang bumili ngayon ng electric vehicle at hybrid vehicle, yun po ay hindi kasama sa babawalan. Hindi sila sakop ng odd-even scheme na yan. Ito pong odd-even scheme na to, pwedeng humaba ito. Dahil ang rehabilitation po ng EDSA ay hanggang 2027. 2027. Ngayon 2025 pa lang, 2 taon. Kung ikaw naman ay may pambili ng hybrid at electric vehicle, palagay ko, nako, maraming magbibilihan ngayon nitong mga sasakyan na ito. Thank you sa odd-even scheme, sabi ng mga dealerships nitong mga sasakyan na ito. Mga kapatid, maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik niyo po sa aking channel. Muli po, ako po ay bumabati sa inyo ng magandang gabi sa inyong lahat.